sa inyong dakilang biyaya. Ah, so kami po ay, kahit kami po ay mga miserableng makasalanan na karapat-dapat sa impyerno, kami po ay naligtas sa pangitan ng inyong dakilang sakripisyo sa cross. Tapos, tuloy-tuloy po kayo maggabay sa amin para matuloy po kami sa ng Kristiyanong pamumuhay kahit dito sa sanlibutan. Kaya po kami po ay lupang mahina, kaya po bigyan mo kami ng inyong karunungan ng kalakasan upang mabuhay kami ng mabuti bilang inyong anak dito sa mundong ito. Pakigabayan niyo po kami tuloy-tuloy upang ibahagi ng inyong ebanghelyo para sa mga ligaw na kaluluwa sa palibot namin, para sa inyong kaluwalhatian. Ngayon araw, ito pa ang pasimula hanggang sa katapusan. Nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin. Pakibuksan niyo po yung aming puso, isip upang matanggap ang espiritu or na pagpapala sa pangitan ng pagkataong ito, para kami po ay nagbago, lumago, alinsunod sa inyong kalooban. So, nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa oras na ito. Idinalangin namin ito sa pangalan ni Jesus Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Okay. Kagabi din po ay magkaroon time kami ng fellowship ng mga kabataan galing sa Leyte, mga brethren sa Leyte po, no? Tungkol sa Jonas, no? Pero medyo maisik oras lang na pinakaran po natin sa kagabi po. Ngayon araw, magkaroon tayo ng konting review, tapos siya sa atin po natin ng mas maigi para sa ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya po, buksan po natin ang Biblia, Jonas, chapter 1, paulit po. Joel, Amos, Obadiah, tapos Jonah. Chapter 1, verse 1 hanggang 3. Ang salita ng Panginoon dumating kay Jonas na anak ni Amittai na nagsasabi, bumaong ka, pumarong ka sa Nineveh, sa malaking lungsod na yon, at sumigaw ka laban doon sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harapan ko. Verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit nagbayad siya ng pamasahe ay lumulan upang sumama sa kanila sa Tarsis, pagpalayo sa harapan ng Panginoon. Okay po. Si Jonas po ay isa pang tanyak na propeta dito sa Bible. Yung Jonas po, ito ay interesadong story, kwento. Kasi meron pong mga hayop na lumitaw. Ano po?
pangdagat, malaking isda. Yung malaking isda ay kumain ng tao, si Jonas. Tama po. Ah, kaya po mga elementary school, church school, mahilig sila sa kwento tungkol kay Jonas, no? Mm. Sabi dito, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amittai. Salita ng Panginoon. So, yung salita ng Diyos, hindi namang dumating kay Jonas, kundi pati sa mga tunay na ligtas, ay dumarating na. No? Una, yung bilang mga ebanghelyo, dumating na po yung gospel sa atin, yung mensahe tungkol sa ebidensya, tapos mensahe tungkol sa yung pagsisisi, tapos mensahe tungkol sa ating kaligtasan, dumating na po sa atin. Kaya po tayo po ay naligtas. Personally naman po sa inyo, habang umattend kayo ng Bible seminar, masabi natin na dumating na po ang salita ng Diyos sa inyo na, no? Tama po. Tapos, pagkatapos tayo po ay naligtas, meron pong mga salita na inihanda ng Diyos para sa ating lahat, no? Yung ating goal, yung target naman, goal naman, pare-parehas po yung ating goal. Ano po? Basta saan po tayo pupunta? Yung pupuntahan natin ay parehas saan po? Sa kaharian ng Diyos. Tama po? Wala na iba, doon tayo pupunta. Tapos ano pa ang goal natin? Paano natin sukulian ang kanyang biyaya, no? Yun pa ang goal natin. Paano tayo magkaroon ng mga prutas sa ating buhay para sa Panginoon? Yun pa ang goal natin. Kaya meron pong mga salita ng Diyos na inihanda ng Diyos para sa atin araw-araw. Kaya nang dumating ang salita ng Diyos, una, kailangan natin malaman, ito po ay mahalaga. Mahalaga po yung salita ng Diyos sa atin. Dahil ito po ay salita ng ating takapalikha. Ito pa ang salita ng ating takapaligtas na namatay sa cross upang iligtas tayo. Tapos ito pa ang salita ng katotohanan, no? Salita ng katotohanan. Sa Garden of Eden, dahil tinanggap nila yung kasinungaling ni Satanas, nakasala po sila. Tapos tumaliko sila sa Diyos. Ito po ang pasimula ng lahat ng problema sa ating buhay ngayon. Kaya sa halip ng kasinungaling ni Satanas, dapat tumanggap tayo ng salita ng katotohanan, salita ng ating Amang Diyos na nagmamahal sa atin. So ito po ay napakahalaga sa ating buhay. Tayo po ay makasalanan noon. Tayo po ay nakasala. Tayo po ay tumalikos sa Diyos. Tayo po ay lumaban sa Diyos. Pero kahit kanon, ang Panginoon Jesus ay pumarito sa sanibutan. Siya po ay nagdusa sa cross. Kaya hindi tayo umiibig sa Kanya ng una, siya po ay umiibig sa ating ng una. Kaya po tayo po ay naligtas. So yun po ang salita ng Panginoon, yung Ebanghelyo.
Kaya nang dumating na yung salita ng Diyos, dapat buksan po natin ating puso upang matanggap ang salita ng Diyos ng lubos. Ito po ay mahalaga para sa ating buhay. Dumating na po yung salita ng Panginoon kay Jonas. Siya naman po, anak ni Amitay, isang banal na sambahayan. Tapos siya po ay propeta. Kahapon, ipinakita ko po sa isang Bible verse. Ano po, siya po ay isang tanyag na propeta doon sa Ikalawang Hari, chapter 14, verse 25. Ikalawang Hari, chapter 14, verse 25. Sabi dito, kitang-kita na po, kanyang ibinalik ang hangganan ng Israel mula sa pasukan ng Hamat hanggang sa dagat ng Araba. Ayon sa salita ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, na kanyang sinabi sa pangitan ng kanyang lingkod na si Propeta Jonas na anak ni Amitay mula sa Gath-Hefer. Meron pong talata tungkol kay Jonas. Maliban sa yung Book of Jonas, ano po, ito po yun. So ito pang isa pang talata tungkol kay Jonas. Anong sabi dito? Siya po ay lingkod ng Diyos, si Propeta Jonas, anak ni Amitay. Dumating daw yung salita ng Diyos sa kanya noon. Ano po ang salita ng Diyos na dumating sa kanya? Ang bansang Israel, yung North Israel, ay magkaroon ng restoration. Ibabalik ng Diyos yung hangganan ng Israel nung dati. Ibig sabihin, naging mas maluwag yung lupain nila. Ito po ay magandang balita o masamang balita? Magandang balita, no po? Kaya physically, magandang balita po ito. Kaya sa panahon ng propetang Jonas, ang North Israel ay naging malakas po konti, naging malakas. Gaya ng alam nyo, yung bansang Israel ay nahati ng Diyos dahil sa kasalanan ni Solomon, kaya naging dalawang bansa, North and South. Gaya ng Korea po, no? Korea. Kaya paminsan, magtanong sila sa akin, taga saan po kayo? Korea. Sa Korea? North and South. Sabi niya, North and South po, syempre. Hindi ko nakita yung taga-North dito sa Pilipinas. Nakita niyo po ba yung Koreano taga-North? Wala. Dati meron daw konti, ngayon wala. Kung nakita namin, iwas na lang, iwas. So North Israel, medyo yung North Israel ay medyo lumayo sa Diyos, kaya gumagawa sila ng medyo maraming kasalanan. Kumpara sa South Judah, yung kalagayan ng North Israel, spiritual, not good. Pero sa panahon ng propetang Jonas, medyo naging okay po sila yung bansang North Israel. Kaya si Jonas naman po ay very famous na. Si Jonas, sabi niya daw, kaya ngayon yung bansa natin ayos na. Very good prophet. Jonas, very good. Ganon po yata. So walang ganitong talata, pero ayon sa yung talatang ito, si Jonas, siguro ganon po. Kaya sa ating Kristiyanong pamumuhay, paminsan meron pong pagsubok, paminsan meron medyo okay na po, ano? Ibig sabihin medyo physically. Ngayon, mga kabataan na nag-graduate na yung college, nagkaroon sila ng trabaho. Dati naman wala silang trabaho, tama po. Kaya nakadepende sila sa magulang, ganon-ganon. Ngayon may trabaho na. Ang problema, medyo hectic yung schedule, ano? Kaya mo sabi, sister, wala kayong pasok? Opo, absent lang ako, absent. Ngayon, absent daw. Absent na lang. Nakasakit na lang ako, nakasakit.
Nag-report sila, may sakit ako ngayon. May sakit sa espiritu mo, katawan, lahat. Gutom. Hindi ako kumain. No? Basta ganun po, ano? Yan ang isa pang, pwede natin masabi yung mga pagsubok. Kung okay po yung ating buhay, ibig sabihin dito sa sanlibutan, kung ganun, tuloy-tuloy ako sa Kristiyanong pamumuhay kung okay po yung pamumuhay ko. Ngayon medyo mahirap, kaya next time na lang. Meron pong ganitong kaso, pero kung dumating na yung medyo magandang panahon, ngayon medyo okay na lahat, physically. Kung ganon naging okay po yung Kristiyanong pamumuhay kaagad, hindi naman ganon. No? Tama po ba? Naintindihan po? Kaya paminsan, yung mga kapatiran na may dahilan na, ngayon wala akong trabaho, wala akong pagkain, wala akong ano-ano. Kaya inuna nila yung mga trabaho, ibang material na bagay. Siyempre, hindi po yun tama. Ano pa ang Kristiyanong pamumuhay natin? Kahit sa anong sitwasyon. Ano pa ang motibo natin? Dahil sa pag-ibig ng Diyos na natanggap natin, so gusto naming sundin ang kanyang kalooban, gusto naming umibig sa Panginoon sa pamitan nating buhay, kaya po nandito po tayo, no? Kaya kailangan natin suriin yung ating motibo. Paminsan, attend lang, pero wala na yung motibo na maganda, biglaang naging mahihina. Si Jonas, siguro, sa panahon yung medyo okay po, tanyak na propeta, alam ng lahat ng tao sa North Israel, siya pang Jonas, alam nila lahat. No? Sa panahon yon, hindi ko alam anong nangyari kay Jonas, pero ayon dito po sa akla ni Jonas, medyo spiritually, so nawala na pa yung balanse, no? Nawala na pa yung balanse, no? Kapaminsan, ngayon okay, yung Kristiyanong pamuhay okay, yung matrabaho din okay. Kung gano'n, dapat mangingat tayo ng mas maigi para hindi nawawala yung balanse sa harapan ng Diyos. Balanse, ibig sabihin, dapat, magpabagong pa ba tayo sa harapan ng Diyos? Dapat, yung puso natin ay dapat sa Diyos, hindi sa ating sarili. Kaya po, sa mata ng ibang tao, si Jonas ay mabuting Kristiyano sa panahon yon. Tama po ba? Mabuti siya, mabuti. So, attend sila sa church, no? May ministry sa church, ano pa sa church, yan, lahat. Mukhang okay. Pero nang dumating na yung mga salita ng Diyos kay Jonas, biglang naging iba na po yung reaction niya, si Jonas. Kaya po, ibig sabihin, yung dating biyaya na dumating kay Jonas, dapat ito po ay ibinalik sa Diyos, no? Dapat magpapasalamat siya sa Diyos palagi. Pero kung inisip niya na ito ang nangyari sa kanya dahil sa kanyang sariling kabutihan, hindi dahil sa biyaya ng Diyos, ano pang nangyari, no? Kung ganito din po tayo, dapat mangingat tayo sa ating lakad. Kaya nang dumating ang salita ng Diyos kay Jonas, kung dumating na yung salita ng Diyos, ano pa ang dapat reaction natin? Ay, ganito pala yung sinabi ng Diyos. Sige po, susundin ko po. Sige po, dapat tanggapin natin na may itong buong kagalakan, buong pananampalataya. Pero sa halip, nang dumating ang salita ng Diyos, tumaliko siya sa Diyos. Ibig sabihin, meron pong mga lihim na problema sa kanyang spiritual na pamumuhay,
na naipon sa matagal na panahon. Siguro sa pasimula, hindi po ganito, pero unti-unti, sa puso nila, magkaroon siya ng problema. Kaya, kung ito pang nangyari sa propeta, paano naman tayo? Tayo din dapat mangingat. No? Kaya sa anong panahon, kung mabuti ang panahon, kung masama ang panahon, dapat matapat tayo sa Panginoon. Hindi kailangan tingnan yung mga iba, hindi tayo kailangan tingnan yung mga kapaligiran. Dapat tumingin tayo sa Panginoon palagi. Kaya sinabi ni Satanas, ikaw mabuti, mabuting Kristiyano. Ikaw matalino, ikaw mabuti. Hindi dahil sa ating kabutihan o katalinuhan, tayo pa ay mabubuhay sa mundong ito. Tama po ba? Kundi dahil sa biyaya ng Diyos, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos, ay mabubuhay tayo sa mundong ito. Naintindihan po? Naintindihan po? Tama po? Kaya po, bakit po si Jonas, anong nangyari sa kanya nang dumating ang salita ng Diyos? Hindi siya sumunod. No? Hindi siya sumunod. Sa totoo lang, tumakas siya. Tumakas. No? Kaya, isipan natin ito ng mabuti. Kay sino man, meron po tayong laman sa ating puso, ating loob. Laman. Ano po? Laman. Flesh. Ano po? Laman. Kaya kung ligtas na po tayo sa loob natin, meron pong dating pagkatao, meron pong bagong pagkatao, kasama ng Holy Spirit. Kaya mayroon pong mga gira sa pagitan nila. Pagnanasa ng laman. Pwede natin ito may pagnanais. Tama ba? Pagnanais. Tama ba ito? Walang i? Walang i. Hindi to English. Ano? Tagalog, hindi to English. Kaya po, alam ng Diyos kung ano ang nasa loob ni Jonas ng detalyado. Kaya maraming propeta siguro sa panahon yon. Hindi ko alam, marami pa mo. Basta hindi naman si Jonas ang propeta sa panahon yon. Kadalasan po, meron pong mga iba't ibang propeta. Pero pinili ng Diyos si Jonas. Kahit alam ng Diyos, hindi siya sumunod, pinili ng Diyos si Jonas. Bakit po? Gusto niyang ayusin yung puso ni Jonas. Dahil minamahal ng Diyos si Jonas. Kaya binigyan siya ng mga testing. Ano po? Testing. Kaya ano po ang mensahe ng Diyos? Bumangon ka, pumaraon ka sa Nineveh. Okay? Tama po? Kaya bumangon ka, pumaraon ka sa Nineveh, sa malaking lungsod na yon. Sumigaw ka laban doon, sapagkat sa kanilang kasamaan ay umabot sa harapan ko. Nineveh ang capital ng Assyria. Capital ng Assyria. Malaking lungsod po yon, malaking lungsod sa panahon yon. Siyempre ngayon, mas malaki ang mga lungsod kumpara sa panahon yon. Pero, kasi ito pang nangyari sa mga 2,000, mga 400 years ago, sa panahon yun, sa panahon yun, malaki po ito, kumpara sa ibang lungsod sa panahon yun. Tapos, Assyria naman, malakas na bansa sa panahon yun. Gaya ng Russia. Kaya,
Mahilig sila sa giyera, gaya ng Russia. Kaya umatext sila ng maraming bansa. Kinuha nila yung mga samsam nila, tapos pinapatay nila yung mga maraming tao ng miserable. Kaya kung sa panahon yung si Assyria, parang Russia na po yun, Russia, sa panahon natin ngayon. Malakas na bansa, medyo, pero masamang bansa ito. Siyempre, ito po ang kaaway ng bansang Israel, North and South, lahat, no? Kaaway. Kay Russia tsaka Israel, parang ganon po yun. Pero sabi dito, pumaroon ka sa Nineveh, malaking lungsod na yon. Sumigaw ka laban doon. Kaya bilang isang propeta na tanyak sa bansang North Israel, siguro, hindi kaya niyang madaling tanggapin ito kasi ito pang bansang kaaway. Paano ko pupunta doon? Bakit ganito ang salita ng Diyos? Siguro hindi po ito salita ng Diyos. Hindi ko alam anong isip ni Jonas ng detalyado. Basta ayaw niya punta doon. Nakita niyo po yung chapter 3, chapter 4, yung inisip ni Jonas, basta ayaw niya punta doon kasi masama ang bansang ito, sila po ang kaaway ng bansang Israel. Kaya bilang isang propeta ng Israel, ayaw niya punta doon. Kadalasan, yung propeta ay isinugo ng Diyos para sa bansang Israel, hindi para sa ibang bansa. Bihira po ito, bihira. Kaya hindi niya naintindihan kung ano ito. Yung gospel, hindi para sa isang bansa lang, tama po ba? Hindi po ito para sa Israel lang. Hindi po para sa ito mga Pilipinas lang, kundi para sa ito lahat ng bansa. Tama po? Tama po ba? Siguro hindi niya naintindihan kung ano ang motibo ng Diyos. Kaya sa loob ng puso ni Jonas, meron pong maraming problema sa mata ng Diyos, pero sa mata ng ibang tao, mabuting propeta. Yun po ang isa pang punto na dapat natin malaman na sa mata ng ibang tao, sa mata ng mga ibang kapatiran, mabuti ako, pero sa harapan ng Diyos, siguro iba po tayo. Kaya sa pamamagitan ng pagkataong ito, si Jonas ay magkaroon ng mahalagang chance upang suriin ang kanyang sariling puso, kanyang sariling buhay, ang kanyang pag-unawa tungkol sa Bible, tungkol sa salita ng Diyos. Basta siya po ay, gaya ng expectation ng Diyos, siya po ay tumakas. Verse 3, ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas patungo sa Tarsis. Tarsis naman, kahapon din po, ipaliwanag ko po sa inyo na ito po ang Tarsis. Joppa ang isang pier. Pumunta siya sa Joppa para pumunta siya sa Tarsis. Ang layo yung Tarsis. And iba ang kabilang direksyon pa. So, nakita natin kung anong isip o kalagayan ng puso ni Jonas. Gusto niyang talagang tumakas. Ayaw niya talaga ito nang sundin. Kaya ngayon araw naman, araw ng Panginoon, kung gano'n, ano ang mensahe ng Diyos? Bumaong ka, pumaroon ka sa saan po? Dagat? Saan po? Bumaong ka, pumaroon ka saan po? Pagtitipon, ano po? Ng mga ligtas, anang ng Diyos, mga kapatiran. Tama po ba? Tama po? Kaya anong sinabi ni Satanas kay Jonas? Ay, huwag na lang. Paano kayo punta doon? Isipan nyo ito ng mabuti. Ikaw isang propeta ng Israel. Anong sinasabi ng mga ibang tao?
Ay huwag na lang. Next time na lang. Maraming ibang propeta na lang. Iba na lang sana. Di ba, Jonas? Ikaw, mabuting propeta. Iba na lang. Hindi po ito bagay sa iyo. Tama po ba? Kaya yung pang mga tukso ni Satanas, ngayon din, ay, linggo pa rin punta kayo doon. Ay, pahinga na lang. Next time na lang. Mo iba na lang, ibang araw na lang. Mo ganon po. Kaya sabi ng Diyos, manatili kayo sa puno ng ubas. Kaya dito sa Pilipinas naman, karamihan sa mga tao ay Katoliko. Kaya kung alam ng iba na, born again ka na, iba ang tingin. Born again ka na po, iba ang tingin paminsan. Ano? Kaya po, pero, ano po ang katotohanan? Ano po ang katotohanan? Dapat malaman natin kung ano pa ang katotohanan. Gaya ng propesya ng Bible ngayon, sa bandang huli, magkaroon ng mga tao ng giyera sa pagitan ng, dahil sa yung giyera sa pagitan ng Russia at saka Israel. Israel naman, maliit na bansa, pero gaya ng alam po natin, hahatulan ng Diyos ang buong mundo sa pagitan ng maliit na bansang ito. Ano pang ibig sabihin? Sa likod ng Israel, meron pong kapangyarihan ng Diyos. Yung pangalan ng bansang Israel, yung bansang Diyos. Tama po ba? Kaya ibig sabihin, talaga buhay ang Diyos. Talaga buhay ang Diyos. Tingnan po natin kung gaano kalakas ang bansang Israel ngayon. Kaya po, kung sinabi ng Diyos na ganito, dapat natin sundin. Na ganito. Kaya yung pagtitipon nito, dati naman kayo, paminsan-minsan nagsimba kayo sa iba't ibang church, pero gaya ng alam ninyo, sa pagtitipon nito, kayo pa ay naligtas talaga. Sa pagtitipon nito, magkaroon kayo ng kaligtasan na talaga. Ibig sabihin, iba naman, kung magtatanong tayo sa kanila, saan kayo pupunta, 50-50 naman, tayo naman po, sigurado na, ito pa ay malaking bagay. Kaya, ang Biblia ay totoo po ba? Hindi. Ang Diyos ay talagang buhay po ba? Hindi. Buhay po. Kaya po, dapat sumunod tayo sa salita ng Diyos. Dapat manatili tayo sa kanyang pagtitipon. No? Kaya po, dati po, meron pong ilang membro ng, galing sa Korea, dumating po sa church po dito, kapatiran. Pero sa susunod na linggo, hindi siya tuloy. Kasi may kasama na hindi ligtas. Pero nang dumating sila dito, siguro hindi pa sanay sa mga ganitong kapaligiran. Kasi sa tingin natin, medyo okay. Sa tingin ko, medyo okay naman yung kapaligiran dito. Pero sa mga tao sa Korea na karating lang dito sa Pilipinas, hindi sila sanay sa ganitong kapaligiran. No? Hindi po sila sanay. Lalong-lalo yung mga bata, hindi po sila sanay sa ganitong kapaligiran. Kaya ayaw daw nila bumalik. Kaya yung kapatiran naman, walang magagawa kasi yung kasama niya ayaw naman. Kaya po, yung isip ng mga hindi ligtas ay iba po sa mga ligtas. Hindi ko alam, yung mga kaibigan ni Jonas, anong sinabi nila? Anong sabi nyo? Pupunta kayo sa Nineveh? Bakit kayo pumunta sa Nineveh? Siguro maraming mga komento. Sabi ng Diyos, ano daw? Hindi yon salita ng Diyos. Yung narinig nyo, hindi salita ng Diyos. Siguro na. Basta sa palibot ni Jonas, walang mabuting Kristiyano nang masyado. Hindi lahat ng Israelita ay mananampalataya din. Basta po,
hindi siya sumunod. Tayo naman, dapat sumunod tayo sa salita ng Diyos. Ngayon naman, bumaon ka, pumaroon ka sa katawan ng Panginoon Jesus. Tama po? Naintindihan po? Yung katawan ng Panginoon Jesus ay napakahalaga. Kaya po, sumakay siya sa barko na ito. Yung papuntang Tarsis, yung barko, papuntang Tarsis ay marami po ba yung biyahe o konti lang sa tingin nyo? Papuntang Tarsis, mula sa Joppa. Galing sa ngayon, Leyte. Ilang beses po, isang araw, isang biyahe. Meron po, Kada araw may biyahe, Kada araw may biyahe. Patungo dito, Papuntang Tarsis. Kada araw may biyahe ba? Hindi yata. Kasi ang layo. Once a month, siguro. Nang dumating siya sa Tarsis, Joppa, nandito na yung barko patungo sa Tarsis. Namangha siya. Kaya, meron pala. Siguro ito ang tama. Kaya sumakay siya sa kaagad. Kaya sa tingin po natin, kahit hindi tayo sumunod sa salita ng Diyos, sa pasimula mukhang okay. Pero kung hindi po ito talaga kalooban ng Diyos, siguro pasimula mukhang okay, pero sa paglipas ng panahon, magkaroon tayo ng mas malaking problema. Kaya ano pang ginawa ni Abraham? Nang dumating sila sa lupaing Kanaan, dumating na po yung takutom. Kaya umalis siya dahil sa takutom. Si Lutin naman, dahil sa mga problema sa pamilya, umalis siya sa sambayan ni Israel. Pumunta siya sa Sodoma, Gomora. Pero sa tingin niya, yung Sodoma, Gomora, maayos na yung lungsod na ito. Napaka-develop na. Pero sa loob, maraming kasalanan. Kaya pasimula mukhang itong okay, yung pangtukso ni Satanas. Sa pananaw ni Eva, mukhang okay po yung prutas na ito. Magandang tingnan daw. Mukhang masarap, mukhang naging matalino. Yung magandang tingnan. Kaya kinain niya ito. Masarap din. Okay yata. Ibinigay niya kay Adam pa. Patay na po sila. Kaya dapat malaman natin, yung tukso ni Satanas ay ganon po sila. Kasi tukso po ito, tukso. Kaya sa kay Jonas, Tarsis ang maganda. Tarsis na lang. Tarsis. Nineveh, ayaw. Ngayon naman, kaya, unang Samuel tayo. Unang Samuel chapter 15. Ito po tayo. 22 hanggang 23. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handok na sinusunog sa mga alay, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Tiyak, ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. Ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Sapagkat ang pakihimaksik ay gaya ng kasalanan, ng pagkukulam. Ang katigasan ng ulo ay gaya ng katampalasanan. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakuwil mo sa salita ng Panginoon, itinakuwil din niya sa pagiging hari. Siguro sa pananaw ng iba, si Propetang Jonas ay magandang propeta, mabuting propeta, banal na propeta. Pero yung mga ganitong tingnan ay hindi importante sa pananaw ng Diyos dahil ang Diyos ay tumitingin sa panlabas o sa puso?
puso, gaya ng pagsunod sa tinik ng Panginoon. Tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay. Pagsunod ay mas mabuti po, pagsunod. Kaya sa ating buhay din, araw-araw, kung mabubuhay tayo ng bilang isang masunuring anak, ito po ay kalugot-lugos sa Diyos, araw-araw. Kaya nang dumating si Jonas, nang nasa biyaya po si Jonas, pasimula mukhang okay, pero sa bandang huli, inihanda ng Diyos ng malakas na yung bagyo, hangin. Kaya verse 5, dahil sa malakas na hangin, anong nangyari po? Chapter 1, verse 5, nang makagayoy, natakot ang mga mandaragat, tumawak ang bawat isa sa kanyang-kanyang Diyos. Kanilang inihagis ang dagat ang mga daladalahang nasa sasakyan upang makapagpagaan sa kanila. Samantala, si Jonas na nasa ibaba, sa pinakaloob ng bahagi ng barko na doon ay nakahiga siya, nakatulog ng mahimbing. Nakatulog po siya. Ngayon, nakalimutan niya yung lahat ng utos ng Diyos. Nagsimula siya ng tulog, nakatulog. Yung pang imahe ng mga Kristiyano na mabubuhay sa loob ng makasanibutang bagay. Sinabi ng Bible, gumising ka na. Gumising ka na, ikaw matutulog. Bumangon mula sa mga patay. Gumising ka na. Kaya ito pang katangian ng mga tukso ni Satanas. Ano po yun? Tulog. Tulog po. Tulog. 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 Ngayon, ano pang tukso ni Satanas? Ngayon, tulog ka na. Tulog. Pagod ka na. Tulog na lang. Ano po? Antok. Tulog. So habang Bible seminar, antok, tulog, yun ang pinakahadalangan, upang makinig ng salita ng Diyos. Sa ating Kristiyanong pamumuhay, ano pang ibig sabihin ng pagtutulog? Parang kung inisip natin ng panaginip, ano pang panaginip? Panaginip, ito pa ay katotohanan o hindi? Hindi po ito totoo, panaginip lang yon. Tama po ba? Kaya yung mga ginagawa ni Satanas, yung mga lahat ng tukso ni Satanas ay hindi totoo, panaginip lang. Kaya ano pang mensahe ni Satanas? Kung kumain ka ng bawal na prutas, yung kumain ka ng prutas na pinabawal ng Diyos, naging matalino kayo, naging kagaya ng Diyos kayo, ay impossible na ito, impossible, no? Impossible naman. Kaya sinabi ng masamang espiritu na huwag kang umattend sa Bible seminar, next time na lang. Mabuti ka na naman. Siguro makapunta kayo sa langit. Impossible naman ito, impossible. No? Kasi hindi po ito totoo. Kaya ngayon, maraming tao ay mahilig sa mga SNS, mga pelikula, mga drama, mga TV, lahat, panaginip lang po ito. Panaginip. Tama po. Panaginip lang po ito dahil hindi po ito totoo. Hindi po ito totoo. Kaya gising ka na, gising. Masarap ang tulog. Pero sayang yung oras. Masarap ang tulog. Masarap po yung tukso ni Satanas. Masarap. Kaya kung sumunod tayo sa mga tukso ni Satanas, mukha tayong naging mas masarap. Pero sa dulo naman, mapait tao, mapait. Kaya, tingnan po natin kung anong ginagawa ni Jonas.
Ah, nagtago siya. Nagtago siya sa, ano po. Kaya paminsan, dahil sa mga trabaho, dahil sa mga ano-ano daw, mas importante yung trabaho, mas importante yung mga tao, ano po, mga pera. Kaya yung tukso niya Satanas, ano po, material na bagay, pagkain. Tapos yung mga ano po, paknanasa ng mata, pagdating sa mga sexual immoralidad o mga boyfriend, girlfriend, ganun po. Tapos mga katanyagan, mga position. Kaya paminsan, meron pong kapatiran na busy dahil sa mga position sa lipunan, sa barangay, ano daw. Busy. Kung hindi pa tayo ligtas, ganun po tayo. Pero kung ligtas na po tayo, dapat may distansya tayo sa mga sanibutan. Dapat may oras tayo sa Panginoon. Mga ibang church naman, umattend sila sa church dahil sa mga boyfriend, girlfriend lang, hindi po tayo ganon kasi tayo po ay mag-focus tayo sa mga salita ng Diyos. Kaya po, masarap yung tukso ni Satanas. Masarap ang tulog. Pero mapay po yung kaduluhan. Kasi tukso po ito, tukso. Kaya sabi ng Diyos, gumising ka na. Okay? Kaya Efeso chapter 5, verse 13, hanggang 16 po. Kaya subalit ang lahat ng mga bagay na inilantad sa pamamagitan ng liwanag ay nakikita, sapagkat anumang bagay na nakikita ay liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumaong mula sa mga patay, si Kristo ay maliliwanag sa iyo. Kaya mangingat kayo sa inyong paglakad. Gumising ka, ikaw ay matutulog, bumaong mula sa mga patay. Ano pang mga patay? Yung mga hindi ligtas. Dati naman po, yung mga, kung meron pong mga pagtitipon, gaya ng Marites. Alam niyo pa ba yung Marites? No, kung meron pong ganitong pagtitipon, doon tayo sabay-sabay, masarap. Pero ngayon, kung ligtas na po tayo, alam natin yun ang kasalanan. Masarap pa yun o hindi? Hindi ito masarap. Pasimula mukhang masarap, pero kung ligtas na po tayo, ano po ang nangyari? Yung nakigilty tayo, sa bandang huli nakigilty. Naging mapait lang. Tama po ba? Kaya kung dati po, kung meron pong mga, yung mga lalaki naman, inuman o sabungan, kung doon po tayo, ay masarap, masaya. Pero ngayon, hindi naman ganon. Tama po ba? Nakigilty po tayo. So, ganitong kaso, dapat gumising ka na. Bumangon mula sa mga patay. Kaya po yung mga, dati po yung mga kapatiran na nahiya daw siya umattend sa church kasi may kasalanan daw siya. Siguro umattend siya sa inuman, ano-ano. Kaya nahiya daw siya umattend. No. At kung meron pong ganitong kaso, dapat umattend tayo sa pagtitipon ng lalo na para linisin yung ating puso, para palakasin po natin ating espiritu, para umiwas tayo sa kasalanan next time. Okay, next time. Next time po. Tama po? Kaya meron pong isang tao na nahiya daw siya sa pakligo. Nahiya daw siya sa pakligo. Kasi masyadong madumi. Tama ba? Masyadong madumi ako kaya nahiya ako sa pakligo? Tama ba yan? Kung masyadong madumi, dapat maligo na tayo ng mas maigi. Tama po ba?
Tama po. Maliko na kayo. Para iwas, next time, para iwas. Ay tulog naman ako, tuloy-tuloy na lang ako natulog. Ay bakit ka nun? Gumising ka na. Bumaon ka na mula sa mga patay. Si Kristo ay magliliwanag sa iyo. Kaya palagasin na lang po yung mga kapatiran na naliligaw na ganito, gumising ka daw kayo. Maligo daw kayo spiritual. Attend ka na, mas maigi. Huwag kayong nahihiya. Alam ng Diyos lahat. No? Tama po? Naintindihan po? Kaya palagasin nyo po yung mga kapatiran na ganyan. Meron pong mga kaso na medyo iba. Medyo seryoso po yung kasalanan niya. Kung gano'n, paminsan, hindi naman ito madumi. Parang medyo delikado na. Kaya ng parang COVID. Konting hiwalay muna. Meron pong, yun ang ibang approach. Ibang approach. Pero kadalasan, dapat lumapit tayo sa Panginoon na may nagsising puso para iwasan natin yung mga kasalanan next time. Kaya po, doon po sa unang Juan, chapter 2, verse 15 hanggang 16, hanggang 16, huwag ninyong ibigin ang sanibutan ni mga bagay na nasa sanibutan. Nasa sanibutan pa rin tayo, pero dapat may distansya tayo sa mga makasanibutang bagay. Sugar, mga bisyo, tapos mga hindi naman ganito, yung patating sa mga karaniwang kasalanan, dapat umiwas po tayo. Pag-ibig ng Ama ay wala sa sinumang umibig sa sanibutan. At sapagkat lahat ng nasa sanibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ganito, ang lahat nasa sanibutan ay ang masamang pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, pagmamata sa buhay. Bakit po? Kasi lahat ng tao ay makasalanan. Bakit po? Lahat ng tao ay makasalanan. Kaya hindi mula sa Ama, kundi sa sanibutan. Kaya pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, pagmamata sa buhay, no? Mga position, no? Kaya dati to po, may position daw tayo sa mga grupo. Pero kung ligtas na po tayo, dapat minimize na lang po, o iwas na lang. Hindi po ito matulong sa ating Kristiyanong pamumuhay. So, unahin natin ang Panginoon. Tiwala tayo sa Panginoon, hindi sa tao. Tapos, nandito naman yung mga kapatiran. Dito tayo, tuloy-tuloy. Tapos, ang tulong ng Diyos, ang tulong ay nanggagaling sa Diyos. Ang tulong ay nanggagaling sa Diyos dahil anak tayo ng Diyos, kaya meron pong tulong na darating ng direkta. Yung sikat ng araw, ibinibigay ng Diyos ng sikat ng araw, araw-araw. Tama po? Nang direkta. Humingi kayo ng tulong sa iba? Ay, kuya, ibigay mo sa akin ng sikat ng araw? Meron pong ganon? Wala naman. Kuya, ibigay mo sa akin ng hangin? Ay, wala naman ganon. Ang Diyos ay tumulong sa atin ng direkta. No? Kaya kung ligtas na po tayo, meron pong tulong. Kasi mga hindi ligtas, walang tulong ng Diyos. Meron pong mga karaniwang biyaya, gaya ng sikat ng araw, matubig, pagkain. Meron po sa mga hindi ligtas din para magkaroon sila ng chance, pagkataon. Para sa kaligtasan po nila. Pero kung ligtas na po tayo, talagang meron pong tulong ng Diyos ng direkta talaga, no? May protection ng Diyos ng direkta talaga, no? Yung pang sinabi ng Bible.
Pinaprotektahan niya talaga ang kanyang anak. Tama po ba? Tama po ba? Hindi. Pinaprotektahan niyo po ba yung inyong anak o hindi? O yung mga magulang? Pumuprotekta naman kayo ng inyong anak. Tama po ba? Kahit paano, hanggang sa inyong makakaya. Tama po ba? Paano naman ang Diyos? Ang Diyos ay patay na po? Pumuprotekta siya talaga. Pero hindi po ito nakikita lang. Hindi po ito nakikita lang. No? Kasi siya po ang Espiritu. Hindi po ito nakikita. Pero kung meron po tayong talagang bigay natin ng mga pansin talaga, nakikita din po na yung mga protection ng Diyos sa ating buhay. Kaya po, hindi po ito mula sa ating Ama, kundi sa sanibutan. Kaya yung mga makamundong bagay, yung pagnanasan ng lamang, pagnanasan ng mata naman po, ito po ay mga mass media ngayon. Sa loob ng mass media, ano pang problema? Palaging nakita ko po dito sa mga TV program na ngayon hindi kailangan TV pa, may internet naman. Pero dati po nakita ko po yung mga bawal daw sa mga bata dahil sa tatlong bagay, parang tatlo. Ano po 'yon? Ano po 'yon? Palaging sinabi sa GMA, ito, kaya bawal daw yung below 18. Ha? Ano po? Ano po 'yon? Ha? Mga droga, sexual immorality, tapos violence, ano po 'yan? Parang ganun, ano po? Alam niyo na 'yun ang mali. Kung ganun, bakit ipinahayag? Hindi ko maintindihan. Bakit ipinahayag nila? Alam nila, ito mali daw. Kung mali pa sa bata, hindi po ito mali sa mga matanda, mali din sa mga matanda. Bakit ito ipinahayag? Dahil sa pera, ano? Pera. Gusto nilang kumita, kaya ginagawa nila yung ganitong pelikula, mga drama, mga program, bawal daw. Pero dahil sa pera, walang magagawa. Parang ganon lang. Kaya pagnanasan ng mga mata, na dapat umiwas tayo sa ganitong bagay. Hindi po ito magandang pagkain para sa atin, parang chicheria lang. Chicheria. Kung kumain kayo ng chicheria ng marami, anong nangyari? Magkakayo ng sakit. Tama po? Hindi po tama? Tama po ba? Yung chicheria po, dapat iwas na lang, no? Parang junk food na ito, junk food. Para sa ating kaluluwa. Ano po, junk food na ito, junk food. Pakmamatas sa buhay. Kaya, ngayon naman, pansamantala, sino po ang hari daw sa mundong ito? Sino po ang hari? Pansamantala, yung hari ng sanibutan. Sino po yun? Satanas. Siya pang hari. Kaya, meron po siyang kapangyarihan. Kaya binigyan niya ng mga position sa mga tao. Pero hindi po ito, walang kabuluhan ito ng ganitong position sa langit. Kung hindi pa kayo ligtas. Ano pang pinakamagandang position? Anang ng Diyos. Ito pang pinakamataas, pinakamagandang position. Ano po? Anang ng Diyos. Kaya si Jonas naman, masarap yung position niya sa bansang Israel, tanyak na propeta. Pero dapat tanda niya, ito po ang galing sa Diyos, hindi galing sa kanyang kabutihan. Kaya dapat sumunod siya sa Panginoon. Kaya po, tinuktukso ng Diyos, tinuktukso ni Satanas, yung mga si Jonas, mga ganitong bagay. Ngayon, tinuktukso ni Satanas ang mga anak ng Diyos para umiwas sila sa Panginoon, para tumaliko sila sa Panginoon. Mapaknanasan ng laman. Kaya po, yung mga trabaho din po, dapat walang pasok sa linggo, Tama po ba? Meron pong trabaho na
Ay, ito. Meron pong job offer. Nag-apply kayo ng mga trabaho. Ito naman, yung sahod, ano po, 10,000, kunwari, 10,000. Pero, ano po, may pasok sa linggo. May pasok. May pasok. Ito naman, mga 8,000 na lang. Pero walang pasok sa linggo. Kung ganon, job A, job B, halimbawa lang po ito. Ano pang dapat pinili? Job A po, A. A. Tama po ba? Tama po? Tama po ba? Hindi. Tama po ba? Hindi. Ito na lang? Ito. Ito. Kaya walang pasok sa linggo. May pasok sa linggo. Anong trabaho ay mas marami? Job A o job B? Job A o job B? May pasok sa linggo, walang pasok sa linggo. Anong trabaho mas marami? A o B? B. Ito mas marami. Kaya mas madali po ito na hanapin. Tama po ba? Mas madali. Ito medyo mahirap. Tama po ba? Hindi masyadong marami na ganitong trabaho. Meron, pero kadalasan kung ganito, dapat paminsan, medyo kung matas na yung yung education na education, paminsan yung trabaho nila, kadalasan walang pas, mga opisina, mga ganyan. Yung pang isa pang dahilan kung mag-aral tayo ng mas maigi ng mabuti, basta kahit papano meron pong trabaho, trabaho na ganito. Ito, marami po yun. Marami. Kasi bakit po ito marami? Sana ito pa ay marami. Kasi yung mundong ito ay hindi galing sa Diyos, kundi galing sa Satanas. Tama po ba? Kaya po, paminsan, meron pong mga kapatiran doon sa Korea na may negosyo, may kumpanya, syempre, hindi sila magtrabaho sa linggo. Kahit iba po ang nagtrabaho, sila naman, hindi sila nagtrabaho. No? Kaya po, mga sari-sari store, mga ganon din po, no? Dati na gaya ng ibinabahagi ko sa iyo na isang halimbawa, dati meron pong isang mag-asawa na kapatiran na may medyo malaking sari-sari store. Kaya dati naman, bago sila naligtas, syempre may negosyo sa linggo. Pero pagkatapos sila po ay maligtas, binago nila yung sistema. Kaya ngayon linggo, yung brother ang magpantay. Sa susunod na linggo, sister ang nagpantay. Kaya po, parang kapalit po sila, kapalit po nila, kaya po, isang alternatively, attend po sila ng linggo. Kaya, yung suggestion po namin, bakit kanito? Kung pagdating sa linggo, kayong dalawa, dapat walang negosyo. Attend ka na lang. Kung gusto talaga, linggong hapon na lang, magkaroon kayo ng mga negosyo. Kahit linggong hapon. May iniisip natin, kung ganito, naging mas ma-decrease yung kita, hindi naman po ganon. Sa totoo lang. Hindi naman po ganon. Kung may tulong ng Diyos, paminsan, mas malaki ang kita. Tapos para sa ating kalusugan, mas maganda. Para sa iyong pamilya, mas maganda kung sabay-sabay tayo magsisimba. Yung pang mas mahalaga kaysa konting pera. No? Tama po ba? Kaya kung unahin natin ang pera kaysa Diyos, magkaroon tayo ng problema palagi.
Kaya po, dahil hindi po ito galing sa Diyos, no? Ngayon, Roma chapter 13, verse 11. Santiago, chapter 4, verse 4 muna. Santiago po. James chapter 4, verse 4. Mga lunya, hindi ba ninyo malalaman na ang pakipagkaibigan sa sanlibutan ay pakipag-away sa Diyos? Kaya sino mang nagnanais na maging kaibigan sa sanlibutan, maging kaaway ng Diyos. Kung lumalayo tayo sa Diyos, kung lumalapit tayo sa sanlibutan, yung sanlibutan naman, ano po? Lumalaban sa Diyos, kaaway ng Diyos. Kung lumalapit tayo sa kaaway ng Diyos, tayo mismo naging kaaway ng Diyos. Tama po ba? Kaya sa pinagtrabahuan, sa eskwelahan, meron pong kaibigan, kaklase, katrabaho, mabuti tayo sa harapan nila, pero pagdating sa spiritual na bagay, dapat may distansya tayo sa kanila. No? Dapat unahin natin ang Panginoon. Tama po? Alam din po nila, tayo po ay Kristiyano. No? Kaya dapat may distansya tayo. Para hindi tayo nagiging kaaway ng Diyos. No? Siyempre, kung tuloy-tuloy po tayo sa ganito, didisiplinay ng Diyos. Kasi tayo pa ay minamahal niya. Kaya didisiplinay ng Diyos tayo para umiwas tayo sa ganitong maling daan. Ngayon, lalong-lalo na ngayon, Roma chapter 13 verse 11, bukod dito, alam niyo na ang panahon ngayon ay oras na upang magising kayo sa pagkatulog, sapagkat ngayon na higit na, malapit na sa atin ang kaligtasan. Kaysa noon, tayo ay sumasampalataya ng una. Medyo mas malapit na po yung kaligtasan. Ibig sabihin, malapit na po yung pagdating ng Panginoon Jesus. Yung pagdating ng Panginoon Jesus, para sa atin naman, kaligtasan. Pero para sa kanila naman, hindi po ito kaligtasan, kahatulan. No? Kasi darating ang Panginoon Jesus upang hatulan ang buong mundo. Pero bago siya humatol sa buong mundo, kukunin niya yung mga ligtas, anak ng Diyos. Yung pang rapture, pagkatapos ng rapture, pagkatapos kanyang pagkakuha ng mga ligtas, tapos kaagad, hahatulan niya ang buong mundo. Basta para sa ating kaligtasan po ito malapit na. Kaya, dahil isinugo ng Diyos ang malaking ista kay Jonas, kinain niya si Jonas. Ano po? Kinain niya. Naghanda ng Panginoon ng isang malaking ista. Hindi ko alam anong klaseng ista. Basta maraming mga malaking ista na ayon sa fossil na ebidensya upang lunukin si Jonas. Si Jonas ay nasa tiyan ng ista sa loob ng 3 araw, 3 gabi. Kaya doon po siya nagsisi nang makagawi, nanalangin si Jonas sa Panginoon niyang Diyos mula sa tiyan ng ista. Kaya ipinahayak niya yung kasalanan niya. Kaya dapat ipinahayak natin yung ating kasalanan araw-araw ng seryoso sa loob ng 3 araw. Ito pang nangyari. Ito pang imay ng pagturusan ng Panginoon Jesus. Ito pang kamatayan ng Panginoon Jesus. Muli siyang mabuhay pagkatapos ng 3 araw. Kaya, bumangon siya, tapos kaya inutusan ng Panginoon ng ista, iniluwa nito si Jonas sa tuyong lupa. Kaya nagulat ng mga seaman doon sa barko na sinakay ni Jonas kasi biglang tahimik na ang bagyo na ito. Nang itinapon nila si Jonas sa dagat, ano ba ito? Talagang yung sinabi ni Jonas, tama. Kasi anong sinabi ni Jonas? Dapat pupunta ako sa Nineveh. Ngayon tumakas ako
Kaya ito pa ang galing sa galik ng Diyos. Galik ng Diyos. Ay, ganun ba? Itapon ako para ligtas ka na. Kaya itinapon nila si Jonas, biglang tahimik. Kaya nakatakot sila. And tapos, siyempre, wala na yung natitirang pagkain. Umuwi na sila sa Joppa. Tapos, yung kwento tungkol kay Jonas ay kumalat sa buong Israel. Alam niyo pa ba si Jonas? So, hindi siya sumunod sa Panginoon. Tumakas daw siya. Pero ginagawa niya ganon ng Diyos, hangin, saka malaking isda. Ay, ganon ba yan? Kaya ngayon, pupunta daw siya sa Nineveh. Ay, ganon po. Kaya narinig yung mga tao sa Nineveh, nakatakot sila nang dumating si Jonas, sumigaw siya. Kaya nagsisi daw sila. Sumigaw si Jonas. Pumarong ka sa Nineveh. Ito pa ang ikalawang pagkataon. Kaya ngayon, binigyan tayo ng Diyos yung isa pang chance para sa ating Kristo ng pamumuhay. Kaya sumunod tayo sa Panginoon. Ito pa ay malaking biyaya din. Hindi po tayo perfecto, pero binigyan pa rin tayo ng yung chance pa ulit. No? Kaya nagpasimulang pumasok si Jonas sa lungsod na may isang araw lakarin ang layo. Sumigaw, apan na pong araw pa, ang Nineveh ay mawawasak. Apan na pong araw pa. Ngayon, ang buong mundo ay nawawasak. Sabi ng Biblia, hindi lilipas ang lahing ito. Hindi lilipas ang lahing ito. Anong ibig sabihin? Ano pang ibig sabihin? Hindi lilipas ang lahing ito? Darating ang Panginoon Jesus daw, malapit na daw siya, nasa pintuan na daw siya. Hindi lilipas ang lahing ito. Anong lahi? Ang bansang Israel, gaya ng puno ng igos, ay lumambot, tapos umuuspong. Ngayon, malakas na yung bansang Israel. 1948, May 14, bansang Israel ay bumangon. Kaya hindi lilipas ang lahing ito. Ang lahi, yung haba ng isang generation, ngayon mga 70 hanggang 80 years, kung maximum 80 years, 2028 na. Kaya malapit na po yung, hindi naman natin masabi na 2028 eksakto darating ang Panginoon Jesus, pero plus minus yun. Plus minus. Plus minus. Kaya medyo malapit na po. Kaya yung Nineveh ay nagsisi daw lahat. Nagsisi daw sila. Kaya Jonah chapter 3:5 naman po, ang mga mamamayan ng Nineveh ay sumasampalataya sa Diyos. Sila ay napahayag na ayuno, nagsuot ng damit sako. Kaya gumagawa siya ng pahayag. Sino po? Yung hari sa buong Nineveh. Sa utos ng hari ng kanyang mga mahalikang tao, huwag tumikim ng anuman ang tao na hayop man, bakahan ni kawan man. Ibig sabihin, hindi naman tao hanggang sa hayop, magsisi tayo. Kaya verse 10, nang makita ng Diyos ang kanilang ginawa, sila'y humihiwalay sa kanilang masasamang lakad, nagbago ng isip ang Diyos tungkol sa kasamaan na kanyang sinabing gagawin niya sa kanila. Hindi niya yon ginawa. Kaya pagkatapos ng 40 days, hindi po dumating yung pagkawasak. Kaya po, sa panahon yon, kaya medyo yung iba naman, nagtangka po sila, paano ito nangyari? Ang Nineveh naman, masamang tao. Paano nila matanggap ng salita ng Diyos ng madali? Gaya ng alam nyo, mag-invite tayo sa mga tao dito sa palibot mo, purok, saan mo, kumpang, mangga, tambis mo, may umaten pero matigas palin yung puso nila. Ayaw nilang magsisi. Ganon naman po sila. So, Nineveh naman, anong nangyari? Kasi po, Nineveh, yung Nineveh ay totoong bansa na. Pasensya na po, ito Koreano lang pa. 아시리아 문명은 ito 천년이 pa, 넘는 세월 Assyria. 동안 세세히 알려진 게 거의 없어서 Dati, 큰 akala 곳이었던 nila, 수도 ito kwento lang. 니느베조차도 현대 Assyria, 세계에는 walang 알려지지 Nineveh, 않았습니다. walang Assyria.
그러다 1852년에 영국의 고고학자 pero 오스틴 레이야드가 1852, 폐하가 된 이 예터 sa 탐사에 pamitan ng 나섰습니다. sakripisyo ng isang archaeologist 레이야드가 sa 북부 이라크의 England, 이 피해에서 찾아낸 건 natakbuhan nila 놀랍게도 yung, 니느베 ito po, 왕국으로서 totoong bakas 온전히 ng 남은 아시리아 니느베. 문명의 Ito 보고였습니다. pang Nineveh talaga. Malaki ang lungsod na ito. 광구같이 땅속으로 굴을 Kaya 파들어가는 레이야드 hinuhukay nila yung 공간 mga 세워진 날개 달린 lupa dito. 황소상들과 Nakuklasan nila yung ganitong 천여년 malaking 세월의 mga 장막 위에서 sculpture, 주체해냅니다. mga 이 대단한 structure 발견에 온 세계가 놀라움과 흥분에 Kaya 휩싸였습니다. namanga daw 구약에 ng 나오는 mga 또 tao sa 하나의 panahon 도시 yun. 니느베를 찾았으니 Totoo 증세 pala 역사적 yung sinabi ng 정확성이 Bible. 또다시 입증됐기 때문이죠. Nineveh ay totoo talaga. Ayon sa mga historical records, sa panahon yon, dumating daw yung mga eclipse total eclipse sa lugar ng Assyria. Ngayon, nakita nila yung total eclipse, bihira naman ito. Kadalasan, sinasamba nila yung araw. Araw po ang Diyos nila, araw. Araw po ang Diyos nila, sinasamba nila yung araw. Pero yung araw nila patay na. Kaya nagugulat sila, ano ba ito? Nagugulat. Tapos, ayon sa talatang historical record, sa panahon yun, dumating daw yung mga salot. Kaya maraming mga tao sa Assyria ay namatay dahil sa salot. Tapos, meron pong balita ng Yera daw. Kaya sa kasunod ng Assyria, Persia, ganitong bansa ang lumitaw sa panahon yun. Kaya magkaroon sila ng takot sa ibang bansa na lumitaw. Kaya parang sa panahon natin ngayon, ganito po, mayroon pong salot, digmaan, COVID-19, Russia. Tapos nakikita natin yung mga kakaibang bagay, mga lindor, tsaka mga kakaibang bagay sa kalawakan. Kaya magkaroon sila ng takot talaga. Kaya nang narinig nila yung mensaheng ito, nagsisipo sila. Kaya yung pakator ng Diyos ay pinapostpone ng Diyos. Kaya pagkatapos ng 100 years, kaya ina-delay ng Diyos ang paghuhukom ng 100 years. Kanina, mga 40 days, after 40 days, darating na daw. Hindi na dumating, tapos, pagkatapos ng 100 years, dumating na po yung paghator ng Diyos sa Nineveh. Kaya, tungkol sa loob ng 100 years, sana tuloy-tuloy sila sa sumunod sa Panginoon. Pero pagkatapos ng 100 years, tumaliko sila sa Panginoon paulit, kaya dumating na po yung paghator ng Diyos. Yun po ang Nahum. Nahum po ay Jonas, Mika, tapos Micah, tapos Nahum. Nahum naman po, ito pang mensahe ng Diyos tungkol sa Nineveh after 100 years. Jonas, and then tapos Nahum. Jonah, Nahum, lahat para sa, ito po yung mensahe para sa, Nineveh. Nineveh, tipo. Basta, magsisipo sila. Ngayon naman, meron pong mga tanda din po na nakikita natin. Tama po ba? Mga tanda. Malapit na po yung katapusan ng mundo. No? Kaya yung tungkol sa pagbabago ng klima. Yung sound po. Ng araw sa mundo noong Martes, July 4. Batay sa analysis ng US National Oceanic and Atmospheric Administration, ito ang naitalang record high na temperatura sa mundo mula noong 1979. Ayon sa US meteorologists, pumalo sa average na 17.18 degrees Celsius ang average daily air temperature sa Earth. Sabi ng mga eksperto, mas mataas na ito kumpara sa daily record na 16.92 degrees Celsius na naitala naman noong July 24, 2022. Sa records, naglalaro lamang sa pagitan ng 12 degrees Celsius
ang average air temperature sa mundo noon. Malinaw anyang epekto na ito ng climate change at sinasabing tataas pa ang average air temperature sa mundo kapag nag-umpisa na ang summer sa Northern Hemisphere. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nico Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Ngayong taon, ang pinakamainit daw, ngayon ang alam ninyo, no? Sa Korea din, ang init pala. Hindi katulad dati. Mainit po, mainit. Pero dahil sa Super El Nino, next year, mas mainit daw. Next year, naging mas mainit daw po kaysa ngayon. Next year, naging mas mainit daw hanggang kailan po? Sa loob ng 5 years. Sa loob ng 5 years. Saan Hindi po? lang ngayong taon mararamdaman ang matinding init sa iba't ibang panig ng mundo. Sa katunayan, nagbabala ang World Meteorological Organization o WMO na may 66% chance na lalagpas ng 1.5 degrees Celsius ang pag-init ng global temperature sa loob ng susunod na 5 taon. May 98% naman ang tsansang maitatala ang pinakamainit na panahon sa isa sa mga taong ito. Ayon sa WMO, ang dahilan ng pagtaas ng temperatura ay ang nakaambang El Nino at ang patuloy na pagbuga ng greenhouse gases, lalo na ng mga malalaking bansa. Ngayon pa nga lang, nararamdaman na natin ang hilo at sakit sa ulo sa ganitong init pa lang. Eh kung madagdagan pa, mas lalo na. Parang hindi ko na nga po kaya, ngayon pa nga lang eh. Tapos biglang umulan kanina, sabi ko bakit gano'n, umuulan pero napakainit. Mukha silang walang sakit kasi nasa harapan ng kamera. Pero ano po. Kaya ito po sa For vast parts Italy of North yata, America, Italy. Asia, Africa and Europe, it's a cruel summer. For the entire planet, it is a disaster. the heat is on. The first week of July was hottest on record. On the Greek island of Rhodes, thousands of residents have been forced from home. Μπροστά σε μια Wi-Fi. καταστροφή που όλος ο αγώνας μας και όλη μας η δουλειά μπορεί να πάει χαμένη σε ένα λεπτό, σε μισή ώρα. Είναι Nawala na yung τραγικό. bahay nila, nawala na yung negosyo destroy nila. all the islands, burn all the island. It doesn't stop. This is the bad thing. It doesn't stop. There is no It end doesn't stop, it in doesn't this, stop. tra- Tuloy-tuloy tra- yung tra- tra- apoy. no end. Italy ay facing several extreme weather events at once. In the south, 4 people have been killed by wildfire. North storm battered towns, killing Molte South and vie North. sono bloccate, molti alberi secolari e chissà quanti altri danni. Un vero peccato. Stiamo vivendo un momento difficile. US also, napakainit. 51 degrees Celsius. In Syria also, wildfires. 6 degrees Celsius above kaysa noong yung average temperature. Climate change is here, it is terrifying, and it is just the beginning. It's just beginning daw. Kaya po ngayon, nakikita natin yung maraming mga maghira pa, malindor. Kaya malapit na po ang kanyang pagdating, yung tapos kahatulan ng Diyos. Kaya dapat mangingat tayo sa ating Kristiyanong pamumuhay ng mas maigi. So kung meron po tayong mga isip gaya ni Jonas, dapat ito po ay ayusin. Dapat sumunod tayo sa Panginoon ng mas maigi. Okay, naintindihan po? Naintindihan po? Okay, hanggang dito na lang po tayo muna. Manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nakmamahal sa amin, salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapakaran ng inyong banal na salita. Pakitulungan niyo po kami upang sumunod kami sa inyong kalooban, hindi katulad ni Jonas, ng mabuti sa pamagitan ng tulong ng salita ng Diyos at
Espiritu Santo para sa inyong kaluwalhatian. Ngayon po, magkaroon kami ng Young Adults Retreat. Meron po kaming mga Cell Group Bible Seminar. Makikabayan niyo po kami lahat upang makinig ng salita ng Diyos ng mabuti para sa inyong kaluwalhatian. Idinalangin namin ito sa pangalan ni Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen.